Makakausap po natin ngayon si Winchell Ian Sevilla ng Seismological Observation Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Sevilla. Magandang gabi rin po, Miss Corina, at magandang gabi po sa ating lahat. Medyo sunod-sunod po na ang mga malalakas na lindol, itong mga nakaraang buwan. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Tama po kayo, mapapansin niyo po, since September 30, halos napansin natin malalakas po yung mga lindol na nai-record po natin. Pero kung tutusin po, wala naman po talagang kakaibang indikasyon ito sa masasabi nating sanhi ng para po bang magkasunod na halos na malalakas na lindol. Tandaan po natin, ang Pilipinas po kasi ay nasa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin po, marami po talaga tayong active faults at trenches. Pagka po ito naggalawan, sila po ang mga nagdudulot ng malindol. Kaya natural lamang po na may mga panahon na makakaranas po talaga tayo ng malalakas na lindol. Pero kung titingnan po natin ang mas mahabang trend o datos ng earthquake activity sa Pilipinas, makikita po natin na in a way, consistent pa rin man po ang bilang ng malalakas na lindol. May mga panahon po na may maraming lindol, may mga panahon po na masasabi natin medyo may kababaan. Ang mahalaga po dito, ang maunawaan po natin na ang earthquake activities po ay parte po talaga ng buhay natin. And ang pinakamahalaga po dito ay dapat po tayo po ay laging handa. Ayun, okay. So, ang sinasabi po ninyo, there is nothing out of the ordinary. Kasi parang ngayon, siguro nakalimutan na natin yung ibang mga sunod-sunod na panahon na mayroong lindol. Parang pagkatapos po ng mahabang panahon, ngayon lang po tayo nakakaranas ng ganyan kalalakas at sunod-sunod pa. Mayroon sa Mindanao at pagkatapos ngayon po sa Visayas. So, yun po ang sinasabi ninyo, it's nothing out of the ordinary. Tama po yun. Okay. So, Mindanao, Visayas, sa Luzon po ba ang sunod? Hindi ko po masasabi yan. Wala pong, again po, hindi po natin masasabi kung alin pong lugar ang susunod. Kaya po, mapansin niyo po, ang dami pong lumalabas, lalo na sa mga social media, ang dami pong nagpe-predict na magkakaroon daw po ng ganitong kalakas na lindol sa ganitong lugar. Wag po tayong maniniwala doon. Again, kahit po sa parte ng mundo, wala pa po tayong teknolohiya na mapagpe-predict po ng lindol. Ibig sabihin po, pag sinabi natin mag-predict, masasabi natin kailan, saan, gaano kalakas, at anong oras magkakalindol. So wala pa po yan, pero area of active research po yan. In the meantime po, again, ang pinapaalalahanan po natin, ang ating mga kababayan, ang tanging isang data po natin ay yung maigi pong paghanda. Ayan, okay. So, wala pang paraan tulad ng weather forecast, wala pang paraan para masabi na, oy, may darating na lindol. Okay. Sa Cebu po, nagkaroon ng mahigit magnitude 6 kamakailan. Yan po ba'y separate earthquake or that is an aftershock? Yung pong recent po, mas maliit po kasi sa magnitude 6.9, yung po yung ating main shock. So ito po ay, siya po yung aftershock. Ayun. Okay, so aftershock yung nangyari. Itong sinasabi pong the big one, pag tiningnan po ninyo ang social media, kung ano-ano ang mga analysis, yan po ba talaga yung mangyayari? At ito po ba talaga ang description ng panahon bago magkaroon ng the big one? Okay. Linawin po muna natin, ang the big one po ay isang senaryo na kung saan ay nilalarawan ito ang isang malakas at mapaminsalang lindol na may kakayahan pong magdulot ng mga, sabihin na po nating malawakang pinsala sa isang partikular na rehiyon. Ngayon po, iba-iba ang big one, depende po sa lugar kasi po marami nga pong active faults. Halimbawa po, sa Metro Manila, ang inaasahan po nating big one ay yung paggalaw ng West Valley Fault na kung sakali man pong ito'y gagalaw, ang kanya pong worst case scenario ay magnitude 7.2. So sa ganito pong 7.2, scenario po ito. Hindi po tayo nagpe-predict. Naghahanda lamang po tayo kung sakali eventually mangyari ito. Ano ba yung ina-expect nating damage? Ano ba yung may ina-expect ba tayong casualties para po mapaghandaan kaagad natin habang hindi pa ito nangyayari. Yan po yung kahalagahan ng study tulad nung pong Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study noong 2004. Para po in eventuality mangyari po ito, handa po tayo at alam natin kung ano yung mga preparasyon na kailangan nating gawin. Sa Luzon or sa
Metro Manila, ano po ba ang mga nasa fault talaga nitong Ring of Fire na malamang na pinakamatinding maaapektuhan? Sa Metro Manila po, yung pong magnitude 7.2. Okay? Yun nga po paggalaw ng West Valley Fault. Sa bandang Luzon po, natatandaan niyo po yung July 16, 1990 earthquake. Isa pong malakas na lindol niya, nasa magnitude 7.8. So iba-iba po iyan, depende po sa lugar. Patuloy pong minamapa ng ating mga geologists kung saan po ba natin matatagpuan itong mga faults nito, gaano po ba ito kalaki, para po ma-estimate natin based dun sa size ng namapa nilang faults, kung sakali po itong gagalaw, ano yung capability na kayang i-generate ng ground shaking ng fault na ito. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Winchell Ian Sevilla ng Seismological Observation Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS. Maraming salamat. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.